Celebox. Lumaki si Nena na inosente sa pag-ibig hanggang sa makita niya ang mga kaibigan na may mga nobyo na. Kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit. Kaya naman, malakas siyang sumigaw sa mga ito at sinabing, "Gusto ko ng jowa," na siyang dahilan upang mapasok siya sa mundo ng pag-ibig. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan ay natuto siyang makitungo sa mga lalaki. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi niya nagustuhan, maliban sa isang binata. Nakilala niya si Sean Ortiz, anak ng business partner ng kanyang ama. Akala niya ay dito na niya mararanasan ang sinasabi ng mga kaibigan na one-night stand. Ngunit sa halip na matamis na halik ay isang rejection ang natanggap niya. Kaya naman mula sa pagiging inosente, bigla siyang naging seductive. Hindi malaswa, pero sapat na upang hindi na mapakali si Sean at masubok ang kanyang karupukan. Mapanatili niya kaya ang pagtataboy sa dalaga o tuluyan na siyang mapapalambot sa kakaibang karisma ng dalagang si Nena? Dad, are you going back home soon? Mahinang tanong ni Nena sa kanyang ama sa kabilang linya. Yes, sweetie. I'll be home soon. I'll just finish some papers here in our company. Sagot naman ito. Napanguso na lamang si Nena dahil sa sagot ng ama. Ilang buwan na rin kasing nasa Singapore ang ama dahil sa business nila. Only child si Nena, kaya naman hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot sa tuwing umaalis ang mga magulang niya at naiiwan siyang mag-isa sa mansyon nila. Okay, Dad, I miss you. See you soon. Nakangusong aniya, tsaka nag-flying kiss pa sa video call. Napangiti rin ang ama, maging ang mommy niya na agad na sumingit sa screen. I miss you too, sweetie. We will be back home soon. Don't forget to take care of yourself, okay? Paalala pa ng ina. Napatango na lamang siya sa paalala nito, tsaka agad nang pinatay ang tawag. Napahiga na lamang siya habang nakaspread ang magkabilang braso sa gilid niya. Bored na siya dito sa kwarto niya. Nakailang episode na rin kasi siya ng pinapanood na series at nauumay na rin siya. Ay, I wanna go out. Muli niyang sinilip ang kanyang telepono at sakto namang tumawag ang kanyang kaibigan. Girl, are you busy? Bungad nito sa kanya. Kitang-kita sa video call ang dalawa niyang kaibigan na nakabihis. Baka sa mukha nila ang excitement. Jelly, Sophie, nasan kayo? Takang tanong niya sa mga ito. Gagala kami, girl. Nakatakas ako kay Daddy eh. Natatawang sagot ni Sophie. Napakunot ang noo niya. Saan naman kayo pupunta? Duh, of course sa mall. Saan pa ba? And besides, may nakita kaming sikat na resto bar malapit lang dito. Sama ka na. Wala naman si Tito, di ba? Pag-anyaya ni Sophie sa kanya. Yeah, pero... Oh, come on, girl. Don't tell me nandyan ka pa rin maghapon sa kwarto mo at manunood ng mga Hollywood movies dyan at magde-daydream. Girl, hindi ka na talaga magkakajowa sa ginagawa mo. Singit pa ni Jolly. Napaupo siya sa kama dahil sa narinig. Jelly, wala naman kasi akong plano na magjowa. It's not my thing. And besides, I promised Dad that I will be with him forever, not with other guy. Napaikot na lamang ng mata si Jolly sa narinig. There she goes again. Our naive and innocent friend. Girl, you're 21. Sa sobrang introvert mo, hindi ka na naglalabas dyan sa kwarto mo. You didn't even have a crush. Puro artista na hindi ka man lang kilala. Seriously? Baka lumagpas ka sa kalendaryo nang hindi mo pa nararanasan ma-in love o mag-date man lang. Nakataas kilay na tanong nito. Napabuntong hininga tuloy si Nena dahil dito. And what do you want me to do then? Bored na tanong niya sa mga ito. Come with us. Don't worry, hindi naman tayo magpapasaway tonight. Kaunting shot-shot lang. But I don't drink. Girl, don't you trust us? Nakataas kilay na tanong ni Jolly. Mapapansin sa mga tingin ng mga ito ang pagpapaawa, kaya naman wala na ring nagawa pa si Nena
kundi ang sumama sa mga ito. Hindi na nag-ayos pa si Nena at nagsuot lang ng shorts na natatakpan din ng gray hoodie jacket niya. Girl, here! Malakas na sigaw ni Jolly na nakatayo sa labas ng isang resto bar. Agad namang lumapit si Nana dito at iginiya siya papasok. Tara, nasa loob na si Sophie! Dagdag pang anas ni Jolly. Pagpasok nila ay music agad ang sumalubong sa kanya. Palihim niyang inikot ang paningin sa paligid upang tingnan ang mga taong naroon. Girl, mabuti naman at naisipan mong sumama. Nakangiting bati ni Sophie sa kanya. Napangiti na lamang tsaka naupo sa tabi nito. Maya-maya pa ay dumating na rin ang in-order nilang pagkain kaya nagsimula na rin silang kumain. Girl, look oh, ang pogi! Mahinang bulong ni Jolly kay Sophie. OMG, oo nga! Shucks! Pumuputok yung biceps! Tigil-tili na sambit ni Sophie sa katabi. Oo nga, ang dami palang gwapo dito no? Mukhang favorite ko na agad dito. Natatawang ani ni Jolly. Wala namang pakialam si Nena dahil nakatuon ang atensyon niya sa pagkain. What if let's do this trend? Let's sip our drink kapag may nakita tayong gwapo. Suhestyon ni Sophie. Ay, go ako girl! Sambit naman ni Jolly. Sabay pang napatingin ang dalawa kay Nena dahil nanatiling may sariling mundo ang dalaga. Hey, Nena! Get your drink! Come on! Huh? Kasali ka. You will drink that kapag may nakita kang gwapo. Dagdag nito. Ngunit tila ba'y wala sa wisyo ang dalaga dahil nakailang higop na sa kanilang drinks ang dalawa ay wala pang reaksyon si Nena. Hey girl, seryoso ka ba? Hindi ka nagwagwapuhan sa dumaan na foreigner? Takang tanong ni Jolly sa kanya. Huh? Sino? You know? Hindi. Simpleng sagot niya. Hindi makapaniwala ang dalawa dahil maski may mga hot guys na pumasok sa restaurant ay hindi pa rin humigop ng drinks si Nana. Nana? What? Are you serious? Yes, I mean, normal lang naman sila eh. My gosh! Normal? They look like a Greek god. There's something wrong na talaga with your eye. Maarteng saad ni Jolly. Hindi maintindihan ni Nana kung bakit ganoon ang reaksyon ng mga kaibigan niya. Maya-maya ay isang lalaki ang pumasok sa loob, dahilan para matigilan si Nana. Hindi alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng excitement. Hindi niya namalayan na napahigop siya sa drinks na hawak niya. Oh my gosh! Who's that guy? Who's that guy? Nagmamadali at excited na tanong ni Jolly tsaka napatingin sa direksyong tinitingnan ni Nana. Ngunit sabay na nalaglag ang balikat ng dalawa nang makita ang isang payat na lalaki, nakasuot ng cap, naka-jacket ng stripes. In short, Jeje ang datingan nito. What? Hindi makapaniwala ang aniya ni Jolly. Why? I mean, he looks nice and kind. Inosenteng tanong ni Nana. Napahilamos na lang ng mukha ang kaibigan niya dahil dito. Look, Nana, we know na masyado ka pang inosente sa mga ganito. Ang hinahanap natin ay hindi mabait o anuman. We're just looking for someone who is hot and handsome. Kagaya nun, no? Napatingin sila sa lalaking itinuro ni Jolly. You see that guy? Just look at his biceps. Yung build ng katawan niya, so yummy. I'm sure masarap magpa-headlock sa kanya. Kinikilig na anito. So true lang. Imagine, tapos headlock sa biceps na yan. Oh my God! Handa akong magpalambitin dyan buong araw. Humagikgik pa si Sophie. Napakunot noon naman si Nana. Headlock? Di hindi ka makakahinga nun. Baka mamatay ka, Jelly. Anito. I'm ready anytime. Basta sa kanya, handa akong magpasakal. Like this, oh. Anito tsaka umaktong sinakal ang leeg. Tapos, isasandal niya ako sa pader. Like this. Dagdag pa nito at nagkunwaring nakataas ang kamay. At ikikiss ako hanggang sa hindi na kami makahinga. Dagdag pa nito.
Sa halip na kilig ay takot at pag-aalala naman ang mababakas sa mukha ni Nana. Teka, nakakatakot pala yan. Paano kapag hindi ka na nakahinga? Huwag ka na dyan. Tsaka kapag sinandal ka sa pader, baka maipit ka. Maliit pa naman ang katawan mo kumpara sa kanya. Natatakot na ani ni Nana. Girl, that's the thrill nga eh. Nais pa sanang magpaliwanag ni Jelly ngunit sumingit na si Sophie. Wait, Jelly. Baka kasi hindi niya type yung mga hot daddy na gusto natin. Baka gusto niya yung gaya nun, no? Mala soft boy? Pang-aasar pa ni Sophie. Napalingon sila dito. Ay, oo nga. Soft girl din kasi itong si Nana kaya I'm sure attracted ka din sa mga soft-looking guys. Napakunot noon naman si Nana. Hindi ba sila bakla? Kunot noong tanong ni Nana. Nana! Sabay na tinakpan ng dalawa ang bibig ng kaibigan. Shh! Huwag kang maingay. Ang lakas pa ng boses mo. Hindi yan sila bakla. May mga ganyang lalaki lang talaga na soft tingnan. Awat ni Sophie. Napakunot noon na lang tuloy si Nana dahil sa mga ito. Sa katunayan kasi, ay tutok siya sa studies niya noon at wala siyang oras sa mga ganitong bagay. Kaya naman para bang inosente siya sa ganitong bagay. Bukod kasi sa mga Hollywood star na crush niya, ay hindi naman siya nagkaroon ng atraksyon sa ibang lalaki. Bago matapos ang araw na iyon ay may mga kanya-kanyang nabingwit na kadate sina Sophie at Jelly. Habang si Nana naman ay nakatingin lamang sa mga ito. What? Wala kang boyfriend ever since? Sa ganda mong yan? Takang tanong ng isang lalaki kay Sophie. Napanguso naman ang kaibigan. Oo alam mo naman, mataas kasi ang standards ko eh. Pabebeng sagot nito. Ha? Paano si Richard? Hindi ba sinagot niya yon last month? Takang tanong ni Nana sa sarili. Nagtataka kung bakit iba ang kinikilos ng mga kaibigan, gayong hindi naman NBSB ang mga ito. Akma na sana siyang magsasalita nang pandilatan siya ng mata ni Sophie. Kaya wala na siyang nagawa pa kundi tumikom ang bibig. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagkain niya sa pulutan na nasa harapan ng biglang may mahagip ng tingin si Nana. Agad na nanlaki ang mata niya nang makita ang isang bulto ng binata na kasuot ito ng white long sleeves at bahagya pang nakababa ang necktie nito. Ang gwapo! Sa isip-isip niya. Ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng lalaking kamukha ni Channing Tatum na crush niya dati pa. Agad siyang lumingon sa mga kaibigan para sana ituro ito sa kanila. Sophie, may nakita akong... Napahinto siya sa pagsasalita nang sumalubong sa kanya ang kaibigan na hinahalikan ang lalaking kasama. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kung paano humagod ang labi ng mga ito sa isa't isa. Malinaw na malinaw sa mga mata niya kung paano maghalikan ang dalawa hanggang sa hinapo ng hininga ang dalawa. Sophie, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong niya. Tila nahiya naman ang dalawa nang makitang nakatitig pala sa kanilang halikan si Nana. Oh my God, Nana! Nandyan ka pala? Oo. Mabuti hindi ka na ubusan ng hininga. Grabe ito. Bakit ayaw mo pakawalan ng labi niya? Gusto mo bang mamatay ang best friend ko? Nakataas ang kilay na tanong ni Nana dito. Nana? Nahihiyang saway ni Sophie habang natawa naman ang lalaki. Inayos na lang tuloy niya ang sarili. Ano ba kasi yun? Tanong ni Sophie tsaka bahagyang lumayo sa lalaking kahalikan kanina. May nakita akong lalaki. Inilibot niya ang tingin sa direksyon kung saan niya ito nakita kanina. Ngunit ganoon na lamang ang pagkalukot ng mukha niya dahil hindi na niya ito makita pa. Hinagilap niya pa ito ng ilang beses, ngunit wala na si Mr. Suit Guy na nakita niya kanina. Sa huli ay umuwi na lang din sila kasama pa rin ng dalawa niyang kaibigan ng dalawang lalaking nakilala ng mga ito habang siya naman ay nakasunod lang sa mga ito. Napatingin si Nana sa kaibigan na naka-holding hands sa lalaking kasama. Napatingin siya sa sariling kamay, tsaka ipinagsiklop sa kabila niyang kamay. First time ko lang mainggit na walang humahawak sa kamay ko. Gusto ko rin ng ganun.
Nakangusong aniya sa sarili habang pinapanood kung paano maglandian ang dalawang couple sa harapan. Hanggang sa kinagabihan ay hindi pa rin mawala sa isipan ni Nena ang curiosity. Umuwi na ang dalawa niyang kaibigan, ngunit mukhang si Sophie ay sumama sa lalaking nakilala nito kanina. Kaya naman kinabukasan ay agad siyang nakipagkita ulit sa mga kaibigan. Oh, nandyan na pala si Nena. Bakit mo ba kami pinatawag? Alam mo namang may hangover kami kagabi. Hindi na natapos pa ni Sophie ang sasabihin nang magsalita na agad si Nena bago pa ito makaupo sa upuan. Gusto ko ng jowa! Napabuga ng kanyang iniinom na kape si Jelly, maske ang mga taong nasa paligid ay nagulat at napatingin sa kanya. Parang wala namang pakialam si Nena at nakatingin lang sa mga kaibigan. Gusto ko ng magkajowa, yung may hahawak sa kamay ko, yung mayayakap sa akin, magsasabi sa akin na maganda ako. Gusto ko rin yung mahalikan to the point na malalagutan ako ng hininga dahil ayaw niyang mabitawan ng labi ko. At yung katulad kay Sophie na isasama ka sa Shhh! Agad na tinakpan ni Jolly ang bibig niya. Maging si Sophie na mukhang tinakasan ng hangover. Pulang-pula ang mukha nilang dalawa sa kahihiyan ni Nena. My God, Nena! Your mouth! Hiyang-hiya na sambit ng dalawa sa kaibigan. Pero gusto ko na talagang, shh! Maupo ka nga muna, my God! I'm so speechless, girl. Saway sa kanya ni Jolly. Napaupo na lang din tuloy si Nena sa tabi nila. Diretsong nakatingin sa dalawa. What do you mean gustong magkajowa? Nakataas kilay na tanong ni Sophie sa kanya na mukhang nakaraos na sa sobrang shocked sa narinig. Napayoko naman si Nena. I'm tired of being single. I want to have someone special as well. Katulad ng sa inyo. Sambit nito. Anong someone special? Wala rin naman kaming matinong karelasyon, Nena. Lahat yon ay fling-fling lang. Oo nga. At saka handa ka na ba talagang magmahal? Handa ka na bang masaktan? Dagdag pa ni Sophie. Hindi naman makasagot si Nena. Tila ba'y natutop ang kanyang bibig ng mga sandaling yun. Dahilan para magkatinginan naman sina Jolly at Sophie. Bahagyang dumikit ng upo si Jolly sa kanya. Nana, hindi naman sa ayaw namin. Nag-aalala lang kami kung handa ka na ba. Sa inosente mo ba naman yan Maski ang paghahalikan ni na Sophie at Gerald kagabi, grabe ka tumitig. Paano pa kaya kung ikaw na yun tapos ang jowa mo? Napanguso si Nena. Pero kung magjojowa ka na, syempre support kami sa'yo, no? Kailangan mo lang matutunan ang basics. Basics? Takang tanong ni Nena. Sabay na napangisi sina Jolly at Sophie nang magkatinginan ang dalawa. Tila ba'y isang ideya ang pumasok sa isipan ng dalawa. Ilang saglit pa ay namalaya na lamang ni Nena nakaharap ang isang lalaki habang nakaupo sila pareho sa loob ng isang cafe. Hindi alam ni Nena kung paano makikipag-usap sa lalaking kaharap na mukhang chill lang habang nakasandal sa upuan. Ano? Ito bang sinasabi nilang kikitain ko? Akala ko ba tuturuan nila ako tungkol sa love? Takang tanong niya sa sarili tsaka bahagyang hinawakan ang earphone sa tenga. Jelly, Sophie, anong gagawin ko? Nana, it's your chance. Ask him a question. Anong itatanong ko? Hindi niya naman sinabi sa akin na blind date pala itong pupuntahan ko. Sambit niya dito. Girl, ano pa bang aasahan mo? Diyan mo matututunan lahat ng pwede mong matutunan sa love. Sambit ni Jolly. Napakagatlabi na lang tuloy siya. Habang nakaharap ang lalaking ka-blind date ay hindi niya maiwasang kabahan at nahalata naman ito ng huli. Ako nga pala I'm Patrick. Sorry. Nahihiyang sambit ni Nena. No, it's okay. I guess this is your first time, right? Nakangiting tanong nito sa kanya. Yes. Nahihiyang sagot niya. Hindi akalain ni Nena na makakasundo niya agad ang lalaki. So, how was it? How's the feeling? Tanong agad ng mga kaibigan niya. Ewan, wala naman akong naramdaman What? Anong wala? Asik ni Jolly. I mean, wala akong naramdaman na kilig. Pero naging maayos naman ang usapan niyo, right? Usisa ni Sophie. Oo. Nakayokong sambit ni Nena.
Nakailang subok pa sila ng blind date, ngunit lahat ng yon ay walang nakakapagpakilig kay Nena. Ayos, mauubos na ata mga lalaki sa mundo ay hindi pa rin kikiligin yung pechay mo. Babae ka ba talaga, Nena? Biro ni Sophie tsaka napasandal sa upuan. Actually, Sabay na napatingin ang mga kaibigan niya sa kanya. merong isang lalaki akong kinilig ako. Unang beses ko pa lang siyang nakita. Tila ba'y nabuhayan ang dalawa at agad lumapit sa kanya. Who was it? Tell me! Demand ni Sophie. Oo nga, sino yun? Tila ba'y bumalik sa alaala ni Nena si Mr. Suit na nakita niya sa resto bar. Matangkad siya. Gwapo. Mukhang disente at gentleman. Sa tingin ko ay mabango din siya. Kinikilig na kwento niya sa mga ito. So, who is he? Excited na tanong pa ni Jolly. I don't know. Nakayokong sagot niya. What about his face? Pwede natin siyang hanapin kung siya talaga ang nagpapakilig sa'yo. Mas lalong napayoko si Nena. Hindi ko rin maalala eh. Bagsak balikat ang dalawa sa narinig. Ang kaunting pag-asa nila ay bigla na lamang naglaho. Ay, ano ba yan, Nena? Bakit mo naman kinalimutan? Kapag may nakita kang hari, wag na wag mong kakalimutan ang mukha niya dahil pwede nating mahanap yan sa social media. Pagod na pangaral sa kanya ni Sophie. Nag-angat naman ng ulo si Nena. Pero maaalala ko ang mukha niya kung sakaling makita ko ulit siya. Nagkatinginan na lang tuloy ang dalawa tsaka napailing. At saan mo naman kaya ulit siya makikita, Aber? Naiiling na tanong ni Sophie. Napayoko na lamang tuloy siya dahil sa kawalan ng pag-asa na makikita ulit ang lalaki. Gayong hindi na niya maalala ang mukha nito. Pagkalipas ng ilang araw, tuluyan nang nakauwi sa Pinas ang dad ni Nena. Gaya ng dati, abala pa rin ito sa kumpanya nila, kaya nang dumating ang linggo, maaga siyang nagising para guluhin ito. Daddy, good morning! Masiglang bati niya nang abutan nitong nakaupo sa sala kasama ang ina. Binati rin siya ng ina. Sabay silang kumain bago biglang nagsalita si Nena. Dad, are you going out later? No, Iha. May bisita tayo mamaya, kaya hindi muna ako aalis. Bisita? Sino, Dad? Anak ng kumpadre ko noon. Nabalitaan niyang nakauwi kami, kaya dadalaw daw siya mamaya. Bahagyang sumimangot si Nena. Akala niyang makakapag-bonding sila ngayon. Pero may extra na naman sa oras ng ama. Napansin ito ng dad niya, kaya natatawa nitong ginulo ang buhok niya. Don't worry, Iha. Mamayang gabi ay magdi-dinner tayo sa labas, kasama ang mom mo. Pwede pa tayong gumala bago yon. Nakangiting sambit nito. Natuwa si Nena at pagkatapos magagahan ay bumalik muna sa kwarto para manood ng pelikula at maglaro sa iPad. Tanghali na nang bumaba siya dahil gusto niyang kumain nang marinig ang nagtatawa ng boses sa sala. Dad, nandyan na kaya ang bisita niya? Masilip nga. Bulong niya sa isip at tumuloy roon. Agad siyang napansin ng ama. Oh, Iha, nandyan ka pala. Come, ipakikilala kita kay Sean. Sean, anak ko, si Nena. Pakilala nito nang makalapit siya. Nanlaki ang mata ni Nena nang makita ang guwapong lalaki. Simple lang ang aura nito, pero malakas ang appeal, lalo na ang ngiti at mga matang tila aliw na makilala siya. Anak, siya ang bisita ko. Si Sean Ortiz. Patuloy ng ama. Napatulala si Nena sa binata. Ang gwapo mo po. Gulat na napatingin sina Sean at ang ama niya. Salamat. Nauutal na tugon ng binata matapos maabot ang kamay ni Nena. Sinubukan niya itong bawiin pero ayaw pakawalan ng dalaga. May girlfriend ka na ba? Ako wala pa. Hindi rin naman ako easy to get kaya no boyfriend since birth. Pero gusto ko na ngayon. Maganda naman ako. Salamat kay mom at dad. Tapos gwapo ka, matangkad, mukhang matalino at maginoo. Ang lupit ng itsura mo. Sunod-sunod na sabi ni Nena. Thank you. Di pa rin makapaniwala na sambit
ni Sean. Anak, ano ba yung pinagsasabi mo? Awat ng ama. Dad, gusto ko ng boyfriend tulad ni na Jolly at Sophie. And I think I found the one, Dad. Biglang sabi niya, sabay titig kay Sean. Ano ba yan? Kakakita mo lang sa kanya. Puntahan mo muna ang mami mo at may importante kaming pinag-uusapan ni Sean. Mamaya na yan. Sige na. Saway ng ama. Pero Dad, Nana, sige na. Maotoridad na utos nito. Nakasimangot na lumayo ang dalaga. Halos ayaw alisin ang tingin kay Sean kaya nauntog pa siya sa pader. aray! Hey, be careful. Bulalas ni Sean. Nako, hayaan mo siya. Minsan clumsy talaga yung anak ko. Natatawang sambit ng ama. Pasensya ka na. Prangka yan at di marunong magpigil. Baka na ilang katuloy. Nako, wala yon. Natutuwa nga ako sa compliment niya. Katulad po ninyo at ng misis ninyo. Maganda rin po si Nana. Nakangiti niyang sagot. Nako, baka naman sa susunod, si Nana na ang dadalawin mo rito, ha? Biro ng ama, kaya natawa si Sean. Nako, hindi po tito. Kayo pa rin po ang sadya ko dito. Besides, Naisip ni Sean. masyado pang inosente si Nana. Pagkatapos ay nagpaalam na siya, pero di pa man nakakalayo ay hinarang agad siya ni Nana. Nana? Napalingon si Sean. Baka makita sila ng dad nito. Can we exchange numbers? Tanong ni Nana. Ha? I'll give you mine para makapag-usap tayo kahit malayo. Aniya. Okay, pero why? Anong why? Bakit kailangan nating mag-usap? Because I think I like you, Sean. Gusto kitang makilala. Kung anong paborito mong pagkain, mga hilig mo, lahat-lahat. Nakangiti niyang sabi. Parang anghel ang dating ni Nana. Mukhang napaka-inosente. Huli na nang mapansin ni Sean na hawak na ng dalaga ang phone niya at nakuha na rin ang numero nito. Here, nandyan na rin ang number ko. Tatawagan kita pag di ako busy. Salamat, Sean. Ingat ka! Nakangiting paalam niya. Napangiti na lang ang binata at naglakad patungo sa kotse niya. Makalipas ang ilang araw, di na rin nawala sa isip ni Nana si Sean. Naikwento pa niya ito sa mga kaibigan at doon nila natuklasan na si Sean pala ay si Mr. Suit na nakita nila noon sa bar. What? So siya nga si Mr. Suit? Gulat na tanong ni Sophie. Oo, at hindi ko inaasahang kilala pala siya ni Dad. Nakangiting sagot ni Nana. Tuwang-tuwa rin sina Jelly at Sophie habang nakikinig sa kwento ni Nana. So, anong plano mo? Tanong ni Jelly. Siyempre, gusto kong mapalapit sa kanya. Kaya nalaman ko kung saan siya nagtatrabaho. Aniya, nakangisi. Nagtaka ang dalawa pero di naman nila masisisi ang kaibigan. Ngayon lang ito nagkagusto sa isang lalaki. Hello po, nandyan po ba si Sean Ortiz? Tanong ni Nana sa front desk. Yes po, sino po sila? Maghahatid sana ako ng merienda niya tsaka Kayo po ba ang nani niya? Akyat lang po kayo sa last floor. Sabi ni Sir may darating daw na magdadala ng food. Wika ng receptionist. Bagamat naguguluhan, tumuloy si Nana. Umanga sa ganda ng pasilidad hanggang sa makarating sa opisina ni Sean. Come in. Narinig niyang boses. Hello? Bati niya. Halatang nagulat si Sean. Nana? What are you doing here? Nagdala ako ng food. Sabi mo kasi hindi ka pa kumakain. Hindi makapaniwala si Sean na sinadya pa talaga siya ng dalaga. Kanina lang ay nasabi niyang di pa siya kumakain. Sa halip na dumaldal, napangiti si Sean at ginulo ng bahagya ang buhok ni Nana. Salamat. Di mo na sana pinag-abala ang sarili mo. Sabi niya. Napasimangot si Nana at pilit inalis ang kamay nito sa ulo niya. Sabi nang hindi na ako bata eh. Nakanguso niyang sabi. Ikinatawa naman ni Sean. Hindi nagpaawat si Nana sa pagsunod kay Sean. Kung minsan ay napapadalaw si Sean para makausap ang ama ni Nana. Ngunit madalas ay pasimpleng sumisilip lang ang dalaga. Manang, may bisita po ba ulit si Daddy? Si Sean po ba? Tanong ni Nana. May bisita iha, pero hindi si Senyorito Sean. Sagot ng kasambahay. Ho, sino ho?
ang ama niya, kumpadre ng daddy mo. Ang ama ni Sean? Father-in-law ko po? Agad na kumislap ang mata ni Nena at tumakbong paakyat. Senyorita, mag-iingat ho kayo! Pahabol ng kasambahay nang halos liparin niya ang hagdan. Hindi mapakali si Nena sa pagpili ng damit. Eto na kaya? Masyadong pambata. O eto, Paulit-ulit niyang sinukat hanggang sa makapili siya ng simpleng floral blue dress na bumagay sa maputi niyang balat. Pagbaba niya, naroon na ang ama at bisita. Dad, Oh, iha! may bisita ka pala, Dad? Tanong niya, tsaka humarap sa lalaking kasama nito. Ito na ba ang anak mo, kumpadre? Tanong ng bisita. Oo, siya si Nena. Pakilala ng ama. Napansin ni Nena ang paghanga sa mata ng Ginoo. Nako, nakuha mo ang magandang lahi ng mga magulang mo, iha. Anito, Kayo rin po. Salamat at may Sean Ortiz kayo. sagot ni Nena na nakangiti. Magkakilala kayo ng anak ko? Kunot noon itong tanong. Opo, sa katunayan ay may gusto. Dad, you forgot your keys. Biglang narinig nila. Lumingon silang lahat kay Sean. Salamat, iho. Tugon ng ama nito. Sean? Ani ni Nena. Hi, Nana. Nakangiti si Sean. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Nena kina Sean at sa kanyang ama. Dad, is this what I'm thinking? Namamanhikan na ba kayo? Ready na ako to meet your fam. Anong namamanhikan? Mukha bang manliligaw si Sean? Bakit sila magkasama ng dad niya? Napangiti lang ng bahagya ang daddy niya at napatawa naman ang ama ni Sean. I see. So my son is courting you, huh? Dad, that's not what... Yes po. Hirit ni Nana. Ikinatawa ng Ginoo. Not bad, my son. Natutuwa nitong sabi kay Sean. So, kung siya ang ama ni Sean, magiging father-in-law. Nena, tama na. Tingin mo, hindi pa ba nahihiya si Sean? Sabat ng daddy ni Nana na ikinapula ng binata. Huwag kang mag-alala, iha. Darating din tayo dyan. Natatawang wika ng ama ni Sean. Umalis muna silang dalawa para pag-usapan ang negosyo. Naiwan sina Nena at Sean sa sala. Tahimik si Sean. Are you mad? Tanong ni Nena. No, I'm not. Bakit di mo ko pinapansin? I'm not. Yes, you are. Sige nga, tingnan mo ako sa mata. Sinubukan ni Sean pero umiwas siya agad. Shucks. Bulong niya at biglang tumayo. Wait, saan ka pupunta? Habol ni Nena. Somewhere. Gusto mo sumama? Yaya ni Sean. Agad niyang nakita ang masayang mukha ni Nena. Of course, I would love to. Sagot niya. Napangiti rin si Sean habang pinagmamasda ng halos patalon-talong dalaga. Sa ilang linggo ng pangungulit ni Nena, unti-unting napalapit ang loob ni Sean. Malakas ang positivity ni Nena. Gumagaan ang pakiramdam niya pag nakikita ito. Bahagya niyang nakikitang parang nakababatang kapatid si Nena. Lalo pat kahawig ito ng yumaong kapatid niya noon. Di nagtagal, nakarating sila sa isang tahimik at overlooking na lugar. Wow! Ang ganda naman dito! Bulalas ni Nana, namamangha sa tanawin. Walang ibang tao, tanging huni ng ibon at mahinang hangin ang maririnig. Naupo si Sean, tumabi si Nana. Dito ako pumupunta kapag kailangan kong mag-isip. Paliwanag ni Sean. Ano namang iniisip mo ngayon? Tanong ng dalaga. Marami. Tungkol sa kumpanya, sa future, kung magiging successful ba ako kapag na-transfer na sa akin. Pati na rin tungkol sa atin. Pag-amin ni Sean, bahagyang yumuko. Tungkol sa atin? Baka masaktan kita. Masyado kang mabait. Inosente. You should stop liking me, Nana. Diretsyong sabi niya. Di nagbago ang ekspresyon ni Nana. So? Ah? So what kung mabait ako? Mabait ka rin naman. At ako, inosente? Sigurado ka dyan? Nakapanood na ako ng mga explicit videos kasama si Jelly. So hindi na ako ganun ka-inosente. Prang kanyang sambit. Hindi yan ang ibig kong... What? Ikaw rin naman, di ba? Dugtong ni Nana. Napakamot si Sean, bahagyang natawa. Yan nga. Masyado ka pa rin inosente.
Nakangiti si Sean. Hindi ka pa handa sa seryosong relasyon. Dan turuan mo ko. Gusto ko, ikaw ang maging first boyfriend ko. Sagot ni Nana, walang alinlangan. Aminado si Sean na malakas ang dating ni Nana. Ngunit nakikita pa rin niya itong tulad ng isang kapatid. I'm sorry. Alam kong gusto mo ako. Pero, imposibleng mahalin din kita pabalik. Sigurado ka? Cross your heart? Yeah? Sagot niya, halatang di kumpiyansa. So please, itigil mo na to. Dagdag ni Sean. It doesn't matter. Bulong ni Nana. Sisiguraduhin kong magugustuhan mo rin ako. Nakangiti niyang sabi. Parang may nabuhay na kiliti sa dibdib ni Sean. Tila yumanig ang pader na inilalagay niya sa pagitan nila. Lumipas pa ang ilang araw, di pa rin nagbago si Nena. Patuloy ang pagiging makulit tuwing dumarating si Sean sa mansyon. Nana Iha, can you leave us for a while? May pag-uusapan lang kami ni Sean. Wika ng ama niya. Napanguso si Nena. Pero dad, nag-bake ako ng cookies para sa kanya. Ilagay mo na lang dito nang makain nating lahat. Sabi ng daddy niya. Hindi, para lang to sa kanya. Tangge ni Nena, sabay iling. Natatawa na lang si Sean habang pinagmamasdan ang mag-ama. Makalipas ang ilang oras, paalis na si Sean nang sumulpot uli si Nena. Hey! Nana, Aalis ka na? Maghahanda ka rin ba para sa event ni Mr. Agustin? oo, inimbitan niya ako. Great! Pupunta rin kami ni Daddy. Kita ulit tayo mamaya. Masayang sabi ni Nana. Napangiti si Sean, bahagyang na-excite. Pagkaalis ni Sean, dumating sina Jolly at Sophie, mga kaibigan ni Nana. Oh my gosh! Nakita namin yon na. Pumaporma ka na kay Sean, ha? Tukso ni Jolly. Nag-ayos silang tatlo sa kwarto ni Nana. Ikinuwento ng dalaga ang nangyari nitong mga nagdaang araw. Ang tapang mo, girl! Ani Jolly. Ipinapakita mo talaga na gusto mo siya. Pero baka isipin niyang malandi ako. Napapansin, Hindi yan malandi. Mas matindi pa nga yung iba riyan eh. Hindi pa yan flirting. pag-alo ni Jolly. Ano bang flirting? Tanong ni Nana, kunot noo. Si Sophie naman ay napatawa. One night stand? Pulang-pula ang mukha ni Nana. May event naman mamaya. Kung gusto niyong dalawa, wala namang masama. Hirit ni Jolly. No way! Hindi ko kaya yun. Protesta ni Nana. Sumobsob sa unan. Tawa ng tawa naman ang dalawa niyang kaibigan. Imagine, magkatabi kayo sa kama, magkayakap. Tama na yan. Tigil ni Sophie. Tingnan mo si Nana halos sasabog na sa pamumula. Sabay silang nagtawanan. Pagpatak ng 7:00 ay nakarating na rin si Nana sa event kaya naman agad na hinagilap ng mga mata niya ang binata. Hindi naman siya nabigo dahil malayo pa lamang ay tanaw niya na si Sean. Porma pa lamang nito ay talagang nakakaagaw na ng atensyon kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami ang sumusunod ng tingin dito habang naglalakad palapit kay Nana. Hi, Sean. Bati niya agad dito. Nana, nakarating ka. You look, Saglit na natigilan si Sean tsaka napaiwas ng tingin. First time niya lamang nakita ang dalaga na nakasuot ng satin dress. Para bang biglang nag-mature ang tingin niya sa dalaga. Sean? Takang tawag sa kanya nito. Natawa naman ng palihim ang dalawang kaibigan ni Nana nang makita ang reaksyon ng binata. you look nice. Pasimpleng komento na lamang ni Sean. Hindi niya kasi mahagilap ang tamang salita para sa dalaga. Talaga? Thank you, Sean. Ikaw rin. Ang gwapo mo. Nakangiting komento din ng dalaga. Nagsimula na rin naman ang event makalipas ang ilang sandali. Kaliwat kanan ang nakakausap ng binata na karaniwan ay mga ka-business partner din ng kanyang ama. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay panay din ang lingon niya kay Nana na kasama ang mga kaibigan. Oh my! That's the 10th time, Nana!
I told you, binabantayan kanya ng tingin eh. Kinikilig na bulong ni Jelly sa kanya. Sa tingin niyo ba? Girl, obvious naman eh. Ang cute nga niya oh. Agad umiiwas ng tingin kasi nakatingin ka rin sa kanya. Natatawang dagdag naman ni Sophie tsaka sumimsim ng wine na hawak. Hindi maiwasang kiligin ni Nena habang nakatingin sa binata na pasimple ding nagnanakaw ng tingin sa kanya. Sa kabilang banda naman ay napangiti na lamang si Sean habang kaharap ang isang matandang lalaki at anak nitong dalaga. Thank you, Mr. Santiago. Pag-iisipan ko muna yan. Wala pa po kasi yan sa isip ko ang pag-aasawa. Nakangiting sagot niya dito. Ganun ba? O siya, basta nandito ang anak ko. Pwede kayong lumabas minsan para mas makilala niyo ang isa't isa. Nakangiting nito. Tumabi pa ang dalaga sa kanya kaya bahagyang iniwas ni Sean na madikit ang kanyang braso sa dibdib nito. Daddy is right, Sean. If you want, we can go out na ngayon eh. I know a place na we can be alone together. We can play wildly, you know. I'll make you happy. Malanding sambit ng konyo na dalaga. Iniwasan na lamang ni Sean na mapangiwi upang hindi ito ma-offend at magalang na inalis ang kamay nitong nakapulupot sa braso niya. Maybe some other time. I appreciate it though. Nakangiting niya tsaka na nagpaalam sa dalawa. Napabuntong hininga na lang siya nang makalayo na sa mga ito. Agad na hinanap ng mata niya si Nena at naabutan itong nakayuko sa isang mesa kaya agad niya itong nilapitan. Nena, hey! Tawag niya. Lasing itong humarap sa kanya. You're drunk? Umungol lamang ito sa kanya. Agad namang iginala ni Sean ang tingin sa paligid ngunit mukhang busy ang parents nito kaya pasimple siyang lumapit sa mga ito. Oh my dear, nag-uumpisa pa lang ang party. Lasing ka na dear? Tanong ng ina nito. Mommy, I'm not drunk. Lasing nitong sambit sa ina habang nakayakap sa braso nito. Oh my God, anong gagawin ko sa'yo? It's too early to go home. I can go home, Mommy. Ang daming tao. Ayoko nandito. Parang bata na anito sa ina. But you're drunk, Iha. Napatingin si Sean sa dalaga at no choice na, kaya siya naman na ang nagpresenta na mag-uwi dito. Nena, stop it. Umayos ka dyan. Saway niya sa dalaga. Karga-karga niya ito sa likod ngunit panay naman ang kiliti nito sa leeg niya. Sean, why are you so red? Nakangusong tanong ni Nena habang naglalakad siya papunta sa kotse niya. Stop it, Nena. Is it because of me? Inosenteng tanong nito. Mas lalong hindi nakaimik si Sean dahil maski siya ay hindi maamin sa dalaga na ito nga ang dahilan kung bakit namumula at nagiinit ang tenga niya. Nena. I wanna sleep. Mahinang anito tsaka mahigpit ng yumakap sa leeg niya. Pasimpleng napangiti si Sean at parabang ang kilig na nararamdaman niya kanina pa ay kumawala sa ngiti niya ngayon. Maingat niya itong inupo sa passenger seat tsaka pinakatitigan ang mukha nito. Hinawi niya ang buhok nitong nakaharang sa mukha nito habang sa bigla itong napamulat ng mata. Halos mapasigaw si Sean dahil sa gulat nang biglang magmulat ang dalaga. Nadjajabs ako. Anito. Natatay ako, Sean. Naguguluhan man ngunit hindi niya maiwasang mag-alala at mataranta nang makita ang mukha nito na parabang lalabas na ang nakadeposito nito sa tiyan. Wait, dadalhin kita sa inyo. Pero malayo pa ang bahay namin. Pero saan naman? Natatay na ako. Gusto mo ba akong tumae dito? Napakamot na lamang sa kanyang ulo si Sean dahil dito at dinala sa kondo niya. Di hamak na mas malapit naman kasi ito kaysa sa bahay ni Nena. Are you done? Sa halip na sagutin siya ay otomatiko nang napadapa si Nena sa kama habang nakasubsob ang mukha sa kutsyon. Ramdam niya ang kaginhawaan sa tiyan niya matapos niyang maglabas ng sama ng loob. Saglit na umayos ng higa ang dalaga habang nakatingin sa likod ni Sean na abala sa inaayos nitong kung ano sa mesa.
Tsaka niya lamang napagtanto na nasa iisang kwarto sila ng binata. Silang dalawa lang ng crush niya na nasa kondo pa nito. Para siyang natauhan at nakaramdam ng kaba at excitement gayong unang beses niya palang nakapunta sa kondo ng isang lalaki. Sean? Matutulog ka ba din ba dito? Tabi ba tayong matutulog? No, matutulog ako sa labas. Kukuha lang ako ng spare blanket dito. Anito, ngunit nagulat siya nang maramdaman ang kamay ni Nena na pumulupot sa kanyang bewang. Hinarap niya ang dalaga na ngayon ay nakatingala na sa kanya. Pwede ba tayong tabi matulog? What? Of course not. Why? Siyempre, babae ka. Lalaki ako. Hindi maganda na matulog tayo ng magkatabi. Napaiwas ng tingin si Sean nang makita ang dibdib nitong nakadikit sa kanya. Natatakot ka ba na may mangyari sa atin? Inosenteng tanong ito. No, I mean, Pwede naman kitang panindigan kung may mangyari man sa atin eh. Sambit ni Nana. Bahagyang natawa si Sean. you will take responsibility for me? Oo. Napayuko si Nena. Sabi ni Najali, kapag daw ang isang babae at lalaki ay nagsama sa kwarto, posible na may mangyari. Yun ang tinatawag nilang one night stand. Tila ba nagbibigay pa ng trivia na sambit ni Nena. Bahagyang natawa si Sean bago niya itinulak ang dalaga. You know what? Lasing ka. Kaya kung ano-anong sinasabi mo, matulog ka na lang, okay? Ihahatid kita sa inyo bukas. Sambit ni Sean at akma na sanang aalis nang bigla siyang hilain ni Nena kabigin sa isang halik. Mahahalata dito na hindi ito marunong humalik dahil masyadong magaslaw at agresibo. Nais man niyang lumayo, ngunit nang maramdaman ang malambot nitong labi ay dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi nito para halikan ito pabalik. Napaatras pa ang dalaga nang manguna si Sean sa paghalik sa kanya hanggang sa mapaupo siya sa kama. Patuloy pa rin sila sa paghahalikan hanggang si Sean mismo ang pumutol noon ng tila matauhan sa ginagawa. No, Putol niya kay Nena. Why? Parang bata na tanong nito. di tama to, Nena. Malalagot ako sa parents mo. Why? Gusto mo rin naman ako, di ba? You kissed me back. Anito habang nakatingala sa kanya. No, Then why did you kiss me? Nagtagis ang ngipin ni Sean dahil dito. Hindi siya maaaring bumigay sa mga tingin yon ng dalaga kaya agad siyang napaiwas ng tingin. normal lang yun. Because I love kisses. Sambit niya. Even from other girls? Napalunok siya. Yeah. Pagsisinungaling niya dito. I told you, Nana. I can't love you back. Walang espesyal sa halik na yon, okay? Don't think about it too much. It's just an ordinary kiss. The same kiss na binibigay ko sa iba. Sambit nito sa dalaga, tsaka agad nang tumalikod. Ni hindi na siya nag-abala pa na lingunin ang dalaga dahil alam niyang hindi niya kakayanin na makita itong naiiyak. Naiwan naman na nakatulala si Nena matapos marinig ang mga salitang yun. Hindi niya maiwasang masaktan dahil dito. Marahil ay dala na rin ng kalasingan ay sumakit din ang kanyang ulo matapos ang mga nangyari. Kinaumagahan ay inihatid na rin niya ang dalaga sa bahay ng mga ito bago nagpunta sa kanyang opisina. Napayuko na lamang siya sa kanyang mesa matapos maalala ang mga salitang binitawan niya dito kahapon. Di ko dapat sinabi yun. Ang tanga mo talaga, Sean. Inis na sambit niya sa sarili habang napapasabunot sa kanyang buhok. Maya-maya pa ay bigla na lamang tumunog ang kanyang telepono at nakita ang pangalan ng ama ni Nena sa screen. Inihanda niya ang sarili niya kinabukasan dahil inaya lang naman siya ng ama nito sa isang event. Kabado siyang napalingon sa event at hinahanap ng mga mata si Nena. Laking gulat na lamang niya nang makita itong nakasuot ng isang seductive dress. May slit sa bandang gilid kaya kitang-kita ang makinis nitong binti. Idagdag pa na backless din ito kaya naman marami ang napapalingon dito. Iyo, I'm glad you made it here. Nakangiting bati sa kanya ng ama nito. Good evening po. Siyempre naman po, kayo po mismo ang nag-imbita sa akin eh. Nakangiting sagot niya dito. Natawa naman ang matanda.
Akala ko ay pumunta ka para masilayan itong anak ko. Natatawang anito sa kanya, tsaka bahagyang lumapit sa kanya. Narinig ko ang nangyari sa inyo ni Nena nung nakaraan. You kissed her daw. Aba, mukhang magiging pamilya na tayo niyan sa susunod, iho. Sigurado akong matutuwa din ang ama mo kapag nagkataon. Natatawang ani ng matandang lalaki bago umalis. Naiwan namang tulala at maski ang pag-react ay hindi na nagawa ni Sean. Napalingon siya kay Nena na nakangiting sumimsim ng wine sa tabi niya. Anong sinabi mo kay Tito Nena? Napangiti ang dalaga. What? I didn't do anything. Then, why does he think na ikaw ang dahilan kung bakit ako pumunta dito? Bakit? Hindi ba? Mr. Sean Ortiz? Nakangiting tanong nito na animoy ng aakit. Malapit ang dalaga sa kanya, kaya naman amoy na amoy niya ang pabango nito na ibang-iba na usual perfume na ginagamit nito. Tila ba'y naaakit siya sa pabango nito bago ito bahagyang lumayo sa kanya at nagpaalam. Hindi maintindihan ni Sean kung bakit tila may nag-iba sa aura ni Nena. Ibang-iba ito sa sweet and soft girl na nakilala niya noon. What is she up to? Sa isip-isip niya. Buong event ay hindi niya maialis ang tingin sa dalaga na abala sa pakikipag-usap sa ibang mga bisita. Hanggang sa mapansin niya ang lalaking umaaligid dito. Are you free tomorrow, Nena? May event din kasi kami ng friends ko. Ipapakilala kita sa kanila if you want. Maangas na sambit ng isang lalaki na pasimple pang umakbay kay Nena. Napansin naman niya ang pagkaasura ng dalaga at pasimpleng pag-alis nito ng kamay ng lalaki. Ngunit sadyang makulit ang lalaking iyon at umakbay ulit sa kanya. Sorry, I'm busy tomorrow eh. Bakit naman? Imposible namang may date ka eh. Single ka, di ba? Hindi pwede, may iba lang akong gagawin. Bulak ba yung utak mo at hindi ka nag-iisip ha? Are you stupid? Nakataas ang kilay na pambabara ni Nena dito. Lahat ng nakarinig ay nagulat sa biglang inasal ni Nena. Maski si Sean ay hindi maiwasang mamangha dahil dito. Ang sweet na pabebe noon ay marunong nang lumaban ah. I like that. Nakangisip ang anito at hindi pa rin tumigil sa pagdikit kay Nena. Kaya naman agad nang pumagitna si Sean. I think that's enough, man. She said no. Awat niya dito. Agad naman siyang nakilala ng lalaking yon kaya gumuhit bigla ang takot sa mukha nito sabay alis. Napalingon naman siya kay Nena na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. Here. Inabot ni siya ng wine glass sa dalaga nang makabalik sa pwesto nila. Sabay nila itong sinimsim habang nakatanaw sa mga tao sa paligid. What was that? Natatawang tanong ni Sean sa dalaga. Pilit na inaalis ang pagkailang at kaba sa dibdib. Anong what was that? I mean, anong meron at biglang nagbago ang aura mo? I mean, nothing's wrong with it. Pero I admit, nagbago ka all of a sudden. Sambit niya dito habang nakatingin sa dalaga. Napalingon naman ito sa kanya tsaka napangiti. Really? I hope nagbago nga ako. Pati ang takbo ng puso ko. Natahimik siya dahil dito. Nena. Don't worry, katulad ng sinabi mo, hindi na ako katulad ng dating ako. Kaya wag ka na rin magsisi kapag nawala ng feelings ko sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, iba magmahal ang isang Nena Martinez. Nakangising sambit ng dalaga sa kanya bago siya nito iniwan. Bahagya siyang natawa ngunit nasaktan din ng palihim. Aaminin niya na mas gumanda si Nena ngayon sa paningin niya. Mas malakas na ang appeal nito, mas attractive at mas confident. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa dalaga upang magbago, ngunit may parte sa kanya na natatakot na magbago na rin ang nararamdaman nito sa kanya. Wow! Namamaster mo na ang tinuturo namin sa'yo, Nena ha? You slay, girl! Tuwang-tuwa naman sambit ni Jolly sa kanya. Napangiti naman si Nena. Aaminin niya na mas maganda na ang pakiramdam niya ngayon sa sarili. Mas nakapag-focus na rin siya sa pagbibigay ng halaga sa sarili kesa ang magmukmok sa kwarto at manood maghapon. Of course, kayo ang teachers ko eh. Natatawang sagot niya sa mga ito. So, ano nang balak mo ngayon? I mean, kay Sean. Usisa ni Sophie sa kanya.
Napatingin siya sa phone niya, tsaka pasimpleng ngumiti. We're going on a date. Nakangiting Anya. Huh? What? Well, it's not really date, pero parang ganun na nga. What do you mean? Pupunta kami sa isang outreach program this Sunday para sa isang event. Katulad ng sinabi ni Nana sa mga kaibigan ay nagtungo nga sila ni Sean sa isang outreach program na sponsored ng kanilang kumpanya. Mga kabataan ang beneficiary ng program, kaya naman maraming mga kabataang lalaki ang panay papansin kay Nana at nagpapapicture. Ate, may jowa ka na ba daw sabi nitong katabi ko? Nagtatawanan na tanong ng isang binatilyo kay Nana. Tila nagpantig naman ang tenga ni Sean nang marinig iyon, kaya agad siyang napatingin sa mga ito. Nakita niya naman ang dalaga na natatawang umiling sa mga ito. Nako, mag-aral muna kayo. Huwag puro jowa. Darating din yan kapag nakapagtapos na kayo. Natatawang sagot ni Nana sa mga ito. Pero ate, bakit yung ate ko? Nakatapos na ng college pero hanggang ngayon wala pang jowa. Alokohan naman yan eh. Natatawang sambit ng isang binata. Napangiti na lang din tuloy si Nana sa mga ito. Hindi naman maiwasang magselos ni Sean sa mga ito na panay ang pakikipag-usap ng dalaga. Akma pa sana siyang lalapit sa mga ito nang kalabitin siya ng MC. Sir, kayo na po ang magsasalita. Sambit ng MC sa kanya. Wala tuloy siyang nagawa kundi tingnan na lamang mula sa malayo ang dalaga na tuwang-tuwa sa mga kasama. Buong program ay hindi siya makapag-focus dahil kung sino-sino ang kinakausap nito. Hindi ko na sana siya sinama dito. Kung ganito lang din naman pala. Pangiti-ngiti pa siya. Mas bata na ba ang gusto niya ngayon? Naka-move on na ba siya? Inis na sambit niya, tsaka bad trip na sinipa ang bato sa harapan niya. Ininom niya muna ang hawak na water bottle, tsaka muling nagsalita. Puisit, ang sarap pa ng ngiti niya sa mga yun. Tapos yung mga bata naman kung makangiti, wagas. Tuutin ko mga mata nila kakatingin sa baby ko Inis na aniya nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Sinong baby? Ay, baby. Yes po, baby. Mapang-asar na sambit ni Nana na kanina pa pala nasa likuran niya. Nana, anong ginagawa mo dyan? What? Nakikinig sa'yo? Mukhang nagsiselos ka kasi Aha. Hindi no. Sus! Ako pa niloko mo. Narinig ko yon. Akala ko ba ayaw mo sa akin? In love ka na ba sa babaeng to? Nakanising tanong ng dalaga habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi naman alam ni Sean ang isasagot lalo na at unti-unti nang lumapit si Nana sa kanya. Well, what now, Mr. Sean Ortiz? Tempted to kiss these lips of mine? Mapang-akit pa siyang tiningnan ni Nana sa mga mata bago ikawit ang isang braso sa kanyang balikat. Nana. Napanunok si Sean nang dahan-dahang lumapit ang mukha ni Nana sa kanya hanggang sa hindi niya napigilan pa ang sarili na mapapikit at hintayin ang pagdampi ng malambot itong labi sa kanya. Ngunit sa halip na labi ay isang daliri ang dumikit sa labi niya. Not so fast, Mr. Sean Ortiz. I know you love kisses, but my lips is not just for an ordinary kiss. You know that. Hindi naman ako kasi katulad ng ibang babaeng nakakahalikan mo. Nakangising anito bago humiwalay sa kanya. See you around, Sean. Mag-uumpisa na ulit ang program. Babalik ako sa mga bata. Natatawang sambit nito tsaka umalis na sa harapan niya. Ang kanyang labi na naghihintay ng halik mula kay Nana ay nakagat na lamang niya, tsaka naikuyom ang kamay. Hindi niya akalain na makikita niya ang ganitong side ni Nana. Ang pagiging sassy and confident nito ang isa sa mga bagay na nais niyang makita noon pa man kay Nana. Ngunit ngayong nakita niya na, ay hindi niya alam kung kakayanin ba niyang makita itong may inaakit na iba maliban sa kanya. Hindi pa natapos doon ang dalaga dahil sa buong program ay tuluyan na siyang nawala ng focus at nakay Nana na lamang ang atensyon niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Nana sa kanya nang tumabi siya dito. Nothing. Gusto ko lang ding makabanding ang mga kabataan dito. Mukhang masaya kayo May diin na sambit nito. Kuya, jowa mo ba si ate? Random na tanong ng isang binata. No.
Sagot niya dito, ngunit agad niya ring hinatak ang bewang ng dalaga at hinapit ito palapit sa kanya. She's not my girlfriend. She's my fiancé. Her soon-to-be husband. Diretsong sagot niya dito. Sean! Mahinang saway ni Nena sa kanya habang naghihiyawan ang mga kabataan sa paligid. What do you think you're doing? Why? After all your teasing, sa tingin mo ba, hindi ako maaakit at bibigay sa'yo? Mahina ngunit nagpipigil na sambit ng binata sa kanya. You mean, umasa ka nga na hahalikan kita kanina? Natatawang tanong nito sa kanya. I don't wanna kiss you so hard, right now. Ayoko nga. Baka maisama mo pa ako sa listahan ng mga ordinaryong babae na nahalikan mo. May diin na sambit ng dalaga. Babe, it's not just ordinary. Sa tingin mo ba, mababaliw ako ng ganito at bibigay ako kung ordinaryo lang yan? Pinipigilan ko lang ang sarili ko. But I wanna kiss you para makabawi din ako sa mga nasabi kong kasinungalingan noon. And you think, kiss is enough? Nakangising tanong ng dalaga na animoy hinahamon siya. Mas lumawak naman ang ngisi ng binata. Why? You want something more than kiss? Sabay silang napangiti dahil sa pagiging pilyo nilang dalawa. Not until you give me a diamond ring, babe. Natatawang ani ng dalaga, tsaka lumayo sa binata. Yun no, kuya, nag-propose ka na. Di mo pa pala fiancé eh. Selos ka lang ata kaya lumapit ka dito sa amin eh. Sabay-sabay na nagtawanan ang mga ito dahil sa sinabi ng binatilyo habang si Sean naman ay inis na hinarap ang binata. Matapos ang program event na yon ay umalis na rin sila at sabay na umuwi. Inihatid pa siya ng binata sa tapat ng bahay nila. Mauna na ako, Sean. Thank you for today. Nakangiting sambit ni Nena. Akma na sana siyang maglalakad papasok ng hawakan ng binata ang kanyang braso. How about my kiss? Ha? Akala ko ba may kiss ako after the program? At sino namang nagsabi, ha? Ikaw, kahit smack lang, babe. Napatawa na lamang si Nena dahil dito, tsaka mabilis na tinapunan ng halik ang binata sa labi. Ngunit laking gulat niya dahil naging mabilis ang binata at kinabig siya sa bewang upang mas idiin ang halik sa kanya. Babe, I love you. Ha? I know, masyado akong duwag. Natatakot ako na mahalin ka. Kasi alam mo namang kapatid ang tingin ko sa'yo. Tingnan mo nga itong height natin oh. Papasak nga bilang pamangkin ko eh. Agad siyang sinapak ni Nena dahil dito. Umayos ka nga. Nilalait mo ba ang height ko, ha? Sorry na babe, pero seryoso. Hindi ko akalain na darating ang araw na aamin din ako sa'yo. Natakot ako na baka tuluyan ka na magbago. Maski ang nararamdaman mo para sa akin. Pinanliitan siya ng mata ni Nena. Dahil lang dun? Sa tingin mo ba, mabilis talaga kitang makakalimutan? Oo, kaya natakot ako. Walang ibang mas nakakatakot sa isang babaeng kaya kang palitan anytime. Bilang lalaki, alam kong kayang-kaya mong tumayo sa sarili mong paa. That's how powerful you are as a woman, Nena. And I hate it. I hate it na para bang hindi mo ko kailangan. That's why I gave up. I need you, even if you don't need me. Hinawakan ni Nena ang magkabila niyang pisngi. Sa tingin mo ba, hindi kita kailangan? Palagi ko ngang tinitingnan ng wallpaper kong picture mo ang nakalagay para ganahan ako sa buhay eh. Natatawang sambit ni Nana. Parang bata naman na napatingin si Sean sa kanya. Natutuwa sa narinig. Talaga? Oo. I love you, Sean. Hindi ko akalain na sa simpleng pang-aakit ko bibigay ka rin agad. Natatawang sambit ng dalaga. Babe naman, matagal na akong may gusto sa'yo. Pinipigilan ko lang. Di ko nga akalain na magagawa mong magbago ng ganun kabilis. At sino bang hindi maaakit sa'yo? Hindi ko kayang makita ka na may ibang kasama. Kaya I gave up. I admit it. Marupok ako pagdating sa'yo, Nana. And I'm willing to be like that. Just for you. Nakangiting-an ito sa kanya. Natawa na lamang tuloy si Nana sa kanya. Hindi pa nga tayo kasal, pero gusto mo na agad magpa-under sa akin, ha? Natatawang anito sa kanya. Basta ba, under pa rin kita sa honeymoon natin. Nakangising sagot naman ni Sean sa kanya, tsaka sila sabay na natawa. Natigil lamang sila sa paghaharutan nang bigla nilang narinig ang sigaw ng ama ni Nana.
Oy, huwag kayo dyan sa labas magharutan at hindi kayo makakabuo ng apo namin kung sa labas kayo magpapainit. Aba, Sabay nito sa kanila kaya sabay silang pinamulahan ng mukha dahil sa hiya. Daddy naman eh. Nahihiyang sambit ni Nena tsaka agad nang humiwalay sa binata. Hindi naman na nila pinatagal at inanunsyo na rin nila sa pamilya ang kanilang relasyon at makalipas lamang ang 2 taon ay ikinasal na rin sila at nagkaanak. Ang sakit ng tiyan ko sa panahilab niya. Gusto ko na siyang ilabas, besh. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Nena habang nakaupo sa sofa. Nakapaligid naman ang 2 na nagbabantay sa kanya ngayon. Oh, ano be? Masarap ba lumande? Buntis ka tuloy ngayon. Natatawang biro ni Jelly. Naalala kasi nila kung saan nag-umpisa ang lahat noong sumigaw si Nena na nais na nito lumande sa harap ng maraming tao. Sabay-sabay tuloy silang natawa dahil dito. Loka-loka ka. Kung tunay na pag-ibig lang din naman na katulad ng pagmamahal ni Sean ang darating, aba, masarap talagang lumande. Pagsakay naman niya sa biro nito. Ilang saglit lamang ay nakaramdam na ng kakaiba si Nena kaya agad na siyang isinugod sa ospital. Hindi rin nagtagal ay dumating din si Sean na galing pa sa trabaho. the baby is healthy, Mrs. Nakangiting sambit ng doktor at inabot sa kanya ang healthy baby girl. Maluha-luha silang lahat dahil sa tuwa nang masilayan ang sanggol habang si Sean naman ay nakahawak sa kamay ng asawa niya. Babe, may baby na rin tayo. Umiiyak na sambit ni Nana sa asawa. Yes, babe. Thank you for this baby. I'm so proud of you. Nakangiting sambit din ni Sean, tsaka siya hinalikan sa noo. Simula noon ay namuhay silang 3 ng masagana kasama ang mga lolo at lola ni Reyna, ang kanilang panganay na anak. Wakas.